Good morning po, lalo na sa mga nakikinig sa atin dito. Misha po ang pangalan ko. Dati pa balak ko nang mag-submit ng kwento kaso medyo nabisi sa trabaho. At ayun nga, medyo sinipag ako kagabi kaya naisulat ko ito. Sana po ay magustuhan nyo. Dati nakatira kami sa tabi ng chapel. Sa amin pa nun nakatira si Lola after namatay ni Lolo. Ayaw naman ni Papa na iwan si Lolang mag-isa doon sa bahay niya. Kaya sabi ni Papa, kunin namin. Pabor kay Lola kasi mas malapit na siya sa chapel. Sir Neb, sobrang religious ng family namin. Ako lang ata sa amin ang medyo skeptical sa religion. Takot ako doon sa chapel namin. Ewan ko ba, ang creepy niya lalo na sa gabi. Kapag walang tao tapos isang ilaw lang yung bukas. Parang ang dami kong nakikitang hindi naman dapat makita sa loob ng chapel. Kapag umuuwi nga ako ng medyo madilim na, hindi ako tumitingin sa chapel kasi kung ano-anong pumapasok sa utak ko na hindi maganda. One time nag-shopping kami sa mall ng mga gamit sa bahay. May pera noon si Papa kasi bonus niya sa trabaho. Kumain kami sa mamahaling restaurant. Tapos kung ano-anong pinamili naming mga gamit. Tuwang-tuwa si Mama. Nabili niya kasi yung mga display sa bahay na dati pa ay pinapangarap niya na. Si Lola puro kandila yung binili. Para raw yun sa chapel. Matagal na raw kasi silang kinukulang sa kandila tuwing may misa o kaya event doon. Nung makauwi sa bahay, nakalimutan ni Lola na ibigay doon sa caretaker ng chapel yung mga kandila. Anong oras na nun? Mag-aalas 10 na yata. Nanonood pa ako ng K-drama sa TV. Pinakiusapan ako ni Lola na ako na lang daw ang pumunta sa chapel at maglagay ng mga pinamiling kandila doon sa altar. Pumayag ako kasi Sir Neb, sa pamilya namin kapag matanda ang nag-utos, bawal kang tumanggi kahit ano pa yan. Habang naglalakad ako at palabas ng pinto ng bahay namin, hindi ko maipaliwanag yung pakiramdam ko. Nung makarating ako sa harap ng chapel, tumigil ako. Medyo madilim sa loob pero sabi ko nga, may isang bukas na ilaw. Dahan-dahan akong naglakad. Kinukumbinsi ko na lang yung sarili ko na mabilis lang naman ang gagawin ko. Papasok ako, ipapatong yung kandila sa altar, tapos uuwi na. Binilisan ko na lang yung kilos ko. Pumasok ako. Hindi talaga ako tumitingin sa kaliwa at sa kanan. Sa altar lang yung focus ko. Nung marating ko yun, dali-dali kong nilagay yung mga kandila at papaalis na sana ako. Nung marinig ko na may tumatawag sa pangalan ko. Misha, sabi ng boses. Parang boses ng matanda. Misha, inulit pa niya. Akala ko may tao sa altar. May kung sino na naghihintay sa akin. Nung lingunin ko, Sir Neb, muntik na akong himatayin. Kasi yung nagsasalita ay rebultong santo na nasa altar. Kitang-kita ko na sa kanya galing yung boses. Misha, tawag ulit niya. Tapos ngumiti. Kumaripas ako ng takbo na parabang nakasalalay sa takbo ko yung buhay ko. Nung makarating ako sa bahay namin, nagkulong ako sa kwarto. Hindi ko na malayan na umiiyak na pala ako sa takot. Simula noon, parang naging malayo na yung loob ko sa mga rebultong santo. Ewan ko ba, natatakot ako sa kanila. Nagsisimba pa rin naman ako. Ayokong magalit sa akin yung mga magulang ko kapag sinabi kong hindi ako naniniwala sa mga santo. Nung bumukod ako, doon ako naglakas loob na sabihing hindi para sa akin ang mga santo. Siguro masasabi kong Katoliko pa rin naman ako kasi naniniwala naman ako sa iisang Diyos. Pero hindi na ako nagsisimba. Sa tingin ko, Sir Neb, may sarili akong paraan kung paano sumamba sa may kapal.
Kulas na lang ang itawag niyo sa akin. 30 plus years old na. May asawa na at 2 anak. Share ko lang itong tungkol sa chapel sa lugar namin. Sa ngayon Sir Neb ay abandonado na ito. Wala nang gustong magpa-renovate. Paano ba naman kasi? Halos taon-taon na lang ay nasisira ito sa iba't ibang kamalasan. Madalas itong masira ng mga bagyo. Kahit gaano karaming pabigat ang ilagay namin sa bubong ng chapel, laging nililipad ng malakas na hangin yung mga yero niya. Ang nakakapagtaka, kahit yung mga bagyong hindi naman kalakasan, ay nakakaya pa ring sirain yung bubong ng bagyo. Yun ngang bahay namin, mas mahina pa yung mga materyales sa chapel, pero buo pa rin hanggang ngayon. Para bang may kung anong kamalasan ang chapel na yon. Lagi rin yung nasusunog nung mga panahon na gawa pa sa kahoy yung mga dingding ng chapel. Kahit nagbimisa pa sa loob, bigla-bigla na lang lilitaw yung sunog sa gilid ng chapel. Walang sino man ang pwedeng gumawa noon sa mga residente, kasi kung gagawin niya yon, kitang-kita siya ng lahat ng mga nagsisimba. Kapag may nagdodonate doon ng rebulto o santo, sa di malamang dahilan ay laging nahuhulog yung mga rebulto sa sahig. Ang ginawa namin doon sa isa ay dinikit namin ng glue yung mga paa para hindi ito mahulog. Kaso Sir Neb, kinabukasan ay nahulog pa rin at nabasag. Ang usap-usapan ng mga tao sa amin, baka raw kagagawan ng demonyo o kung anumang masamang elemento na dating nakatira doon sa chapel. Sir Neb, ito naman yung bersyon ng lolo ko kung bakit ganoon daw ang nangyayari sa chapel na yon. Noong panahon daw kasi, noong may dumalaw na mga pare sa lugar namin, napili nila yung lugar na yon para tayuan ng chapel. Medyo mataas kasi yung lugar at wala ring nagmamay-ari. Perpektong pwesto para lagyan ng chapel. Bago tayuan yung lugar, yung isa sa mga matatanda sa amin ay naglagay ng sanga ng kahoy sa gitna ng lupa na pagtatayuan. Tinusok yun doon at sabi ng matanda, yun daw ang magsasabi sa kanila kung tinatanggap sila ng mga elemento na nakatira doon o hindi. Kapag daw hindi natumba yung kahoy na tinusok sa lupa ng 24 oras, ibig sabihin daw ay ligtas magtayo ng chapel doon. Pero oras na makita nila na natumba yung kahoy, senyales na hindi raw pumapayag yung mga elemento. Naghintay nga sila. Kinabukasan ng balikan yung kahoy, tumumba na ito at putol pa sa gitna. Nakita nila yung mga footprint sa lupa na ang sabi, gawa raw ng mga elementong nakatira doon. Yung mga pare hindi sila naniwala. Kahit pinagsabihan na ay nagtayo pa rin sila ng chapel. Ilang beses daw na na-delay yung pagpapagawa ng chapel. Ang daming naging problema. Laging nawawala yung mga gamit. Nagkakasakit yung mga trabahador. At ang masaklap pa ay namatay yung mismong pare na nagplano ng lahat ng yon. Pero natuloy pa rin yung proyekto. Naitayo yung chapel. Akala ng lahat ay okay na kasi ilang taon daw na nagamit ng maayos yung chapel. Hanggang magsimula na nga yung laging pagkasira ng chapel dahil sa mga hindi malamang dahilan. Ang huling trahedyang nangyari sa chapel ay nung minsang dinaanan nito ng buhawi. Nandoon ako nung mangyari yon. May ginaganap na misa kasi linggo. Bigla na lang naming narinig yung malakas na ugong ng hangin. Yung buhawi parang basta na lang nilagay sa lugar na yon kasi hindi man lang namin namalayan na nasa harap na siya ng chapel. Nawasak yung pader at lumipad yung bubong. 2 tao ang namatay matapos mapuruhan sa ulo yung isa. Yung isa naman nilipad ng buhawi at binagsak sa isang malaking bato. Wala nang nagtangka pa na ayusin yung chapel simula noon. Tinanggap na lang namin na siguro ay ayaw nga ng mga elemento na may chapel doon.
Sir Neb, ako po uli ito, si Topper. Dati na akong nakapag-submit ng kwento dito. Sa ikalawang pagkakataon ay sana matanggap ulit itong kwento na gusto kong ibahagi sa inyo. Motor ang service ko sa trabaho. Motor ito dati ng kuya ko. Nung magkaroon siya ng panibagong motor ay pinamana na niya sa akin. Luma na pero okay pa rin naman. Medyo magastos nga lang sa gas kasi matanda na yung makina. Sabi ko nga oras na makaipon ako ay bibili na rin ako ng bago. Isa sa mga dinadaanan ko pa uwi ay yung mahabang linya ng kalsada kung saan wala gaanong tao. Puro mga bakanting lote at mga puno ang makikita mo. Sobrang nakakatakot kapag gabi na sa lugar na yon. Sabi nga nila may babae raw doon na biglang sumasakay sa motor mo kapag mag-isa ka lang. Hindi ko pa nararanasan yung ganoon. Siguro kapag nangyari sa akin ay makukwento ko rin dito. Isa sa mga makikita mo sa kahabaan na yon ng kalsada ay yung abandonadong chapel. Buo pa naman yung bubong niya at saka maayos pa yung pader. Kaso halatang pinaglumaan na. Sira na yung mga upuan sa loob. Basag na yung mga salamin ng bintana. Puro na vandal yung gilid ng chapel. Lagi kong tinitignan yung chapel na yon kasi iniisip ko lagi kung bakit ba siya inabandona. Wala bang budget yung barangay para ipaayos yung chapel? Sa gabi nakakatakot yung vibe ng chapel. Parang anumang oras ay may lalabas na kung ano galing sa loob. Sa 2 taon kong padaan-daan sa lugar na yon ay wala naman akong na-experience na kababalaghan. Hanggang sa mangyari nga yung nakita ko noong 1 taon. Disclaimer lang sa mga nakikinig, Sir Neb. Hindi po ako gumagamit ng pinagbabawal na gamot at hindi rin ako nagdadrive ng nakainom. Kaya kung ano man yung nakita ko ay nakita ko nang nasa maayos akong pag-iisip. Medyo late na rin akong nakauwi nun. Overtime sa trabaho. Bayad naman ako sa overtime kaya hindi ako nagreklamo pa. 9:00 na ng gabi. Binilisan ko yung andar. Nung makarating ako doon sa kahabaan na halos walang tao, napansin ko na maliwanag sa di kalayuan. Nagtaka ako kasi yung mga poste ng ilaw doon sira lahat, kaya walang ilaw sa kalsadang yon. Tsaka ko lang nakita na yung ilaw ay galing doon sa chapel. Naisip ko, anong meron? Inayos na ba uli yung chapel? Habang lumalapit ako, ay tsaka ko unti-unting nakikita yung itsura ng chapel. May pintura na yung mga pader. Lahat ng kanto may ilaw. Yung bubong maayos na ulit. Bagong bago. Nakabukas yung mga bintana na may makukulay na salamin. Hindi ko maisip kung paano nila ginawa yon. Kasi nung umaga pagdaan ko dun, wala namang nagbago sa chapel. Imposibleng ni-renovate nila yung buong chapel sa isang buong araw lang. Binagalan ko yung andar at tumigil ako sa harap ng chapel. Sir Neb, may mga tao sa loob. Nakasuot sila ng kulay asul na mga roba. Unang pumasok sa isip ko, mga madre. Siguro ay may dumalaw ng mga madre sa chapel galing sa ibang lugar at sila mismo ang gumastos para mapaayos yung chapel. Habang tinitignan ko yung mga madre, parang may gumugulo sa akin. Alam ko may hindi tama sa mga nakikita ko. Bumaba ako ng motor, tsaka ako lumapit doon sa chapel. Naririnig ko yung mga boses nila. Sabay-sabay nagdarasal ng Latin. Mas lumapit pa ako. May pare doon sa altar ng chapel. Nakita ko yung mukha niya. Kulubot. Ang laki ng mga mata niya na kulay itim. Tapos yung bibig niya ay bumubuka ng sobrang laki. Sa puntong yon, alam kong hindi tao yung pare na nasa unahan. Bigla ba naman akong tinuro ng pare. Sabay-sabay na nagsilingunan yung mga madre. Yung mga mukha nila kapareho ng mukha ng pare. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Tumakbo ako papunta sa motor. Ini-start yung makina, sabay bomba ng gasolina.
Humarurot ako na parang lumilipad sa kalsada. Tsaka ko lang naramdaman na grabe pala yung tibok ng puso ko at nanginginig yung mga kamay ko nung makarating ako sa kalsada na marami ng sasakyan at tao. Nakauwi naman ako ng ligtas. Kinabukasan, dumaan ulit ako sa chapel na yon. Laking gulat ko nung makita ko na bumalik na yung chapel sa dati nitong itsura, sira at abandonado. Ayoko nang malaman pa kung ano yung nakita ko nung gabing yon. Baka mas matakot lang ako. Kapag gabi na ako umuwi, naghahanap na lang ako ng shortcut na pwedeng daanan. Sabi ko sa sarili ko, dadaan lang ako doon kapag maaga pa. May tito akong caretaker sa isang sementeryo. Bali Sir Neb, si Tito Alvin, doon na siya nakatira sa sementeryong yon simula nang makapangasawa siya. Dahil nga malapit sa sementeryo, marami na rin daw siyang nakakapanindig balahibong kwento tungkol sa mga multo, tiyanak, kapre at kung ano-ano pa. Sa lahat ng kwento ni Tito, isa sa mga pinaka nakakatakot ay itong kwento niya sa chapel na nasa gitna ng sementeryo. Sabi niya lahat silang residente ng sementeryo ay takot pumunta sa chapel na yon, lalo na sa gabi. Marami raw mga nakadisplay na statwa ng mga anghel ang nandoon sa chapel. Iba-iba ang hugis at laki. Yung iba raw mukhang kerubin, yung iba naman may hawak pang espada. Nagagamit lang daw yung chapel tuwing may misa sa libing o kaya naman kapag undas. Sa mga pagkakataon lang daw kasing yun, may paring pumupunta. Pero sa mga normal na araw ay hindi sinisindihan yung ilaw sa chapel. May isang beses daw na dumaan ng chapel si Tito Alvin ng gabi. Hindi niya pa raw alam noon na haunted yung chapel na yon. Wala namang nagsabi sa kanya. May hawak daw na yosi si Tito. Naglalakad-lakad. Nung mapunta siya doon sa chapel, ay sinilip niya raw yung loob. May mga anghel. Kaso mas nakakatakot daw yung itsura nung mga anghel sa gabi. Kinilabutan daw siya. Paalis na sana siya nung marinig niya yung tunog na nanggagaling sa loob. Parang inuusog na simento yung tunog. Pagtingin daw ni Tito, nakita niya na yung rebultong anghel ay umiikot sa direksyon niya. At habang umiikot ito, yung mukha raw nung anghel para bang gumagalaw. Sumigaw daw si Tito ng pagkalakas-lakas at tumakbo pa uwi. Naglabasan daw yung mga kapitbahay niya. Tinanong kung anong nangyari. Sinabi niya ang nakita niya. Doon niya nalaman na haunted talaga yung mga anghel sa chapel. Isang beses naman, kumakain sila ng hapunan nang makarinig ng mga sigaw galing sa labas sila Tito. May binata raw na tumatakbo, humihingi ng tulong kasi yung kaibigan niya raw ay naiwan doon sa chapel. Sumama daw si Tito Alvin sa mga rumesponding residente. 5 silang lalaki na pumunta doon. Halos hindi sila makapaniwala sa naabutan nila. Yung kasama nung binata ay isa pang kaedaran niya rin. Sabi nito, pumasok daw sila sa chapel para sana magyosi. Pero bigla raw gumalaw yung rebulto. Tapos hinawakan yung kamay ng binata at hindi na binitawan pa. Kitang-kita nila na yung kamay talaga ng rebulto ay nakahawak doon sa kamay ng binata. Napaka-imposibleng isipin kung paano yun mangyayari kung hindi talaga gumalaw yung rebulto. Sinira nila yung rebulto, tsaka lang nakatakas yung binata. Duda nga sila sa dalawang yun kasi kung magyoyosi lang, ba't sa loob pa ng chapel? Suspetsa nila magnanakaw talaga. Simula raw ng gabing yon, nilak na nila yung gate ng chapel para hindi na maulit ang ganoong insidente.
Ako nga pala si Elena. Gusto kong ibahagi sa inyo kung paano ko nalampasan ang depresyon ko at ang nakakatakot na karanasang nangyari sa akin. Malapit yung bahay namin sa chapel. Mga 3 bahay lang, Sir Neb, ay mararating mo na yung chapel. Simula bata pa ay doon na kami sa chapel na yon nagsisimba. Lagi kaming present tuwing linggo. Kahit nga may sakit ako o maulan, wala raw valid reason para umabsent sa simba sa chapel. Ako naman sang-ayon lang lagi kay mama. Dahil doon ay na-build yung faith ko sa Diyos hanggang sa pagtanda ko. Year 2016, yun ang pinakamalungkot na taon ng buhay ko. Sa abroad nagtatrabaho ang papa ko, Sir Neb. Nalaman na lang namin ni mama isang gabi na si papa ay namatay sa isang aksidente. Inuwi si papa sa Pilipinas na nasa kahon na. Grabe yung lungkot namin ni mama nun. Sobrang panghihinayang. Dapat kasi uuwi si papa nung taon na yon after 5 years na pananatili doon. Dahil sa nangyari ay bumagsak yung mga grades ko at hindi ako nakasama sa graduation ng high school. Naapektuhan lahat. Mid-2016, nung magkaroon ako ng depression, halos hindi na ako lumalabas ng bahay. Gusto ko na lang matulog lagi at magmukmok sa kwarto. Kahit mga kaibigan ko o kaya si mama ay ayaw ko na rin kausapin. Nung ma-realize ko ang nangyayari sa akin, ay ako na mismo yung gumawa ng paraan para magbigay solusyon sa nangyayari. Sinabi ko sa sarili ko na gabi-gabi akong dadalaw sa chapel para magdasal. Nung sa gayon ay maibsan man lang yung dinadala kong problema. Unang gabi sa chapel, walang tao. Ako na lang ang nandoon. Open lang naman yung chapel na yon dahil walang nagnanakaw. At saka magkakakilala lahat ng residente sa lugar namin. Naglakad ako sa altar at doon ako lumuhod. Nagdasal ako ng nagdasal. Hanggang sa makaramdam ako ng sobrang init sa paligid. Para akong sinisilaban. Sir Neb, pagdilat ko ng mata, katabi ko ang isang nakahubad na lalaking may sungay. Dilaw yung mata niya. Yung tenga niya at bibig ay nag-aapoy. Takot na takot ako, pero pinagpatuloy ko lang yung pagdarasal. Sabi ko, kahit anong klaseng nilalang man siya, ay hindi ako masisindak dahil nasa bahay pa rin siya ng Diyos. Matagal ko nang alam na pinakamadalas binibiktima ng mga demonyo ay yung mga taong depressed, malungkot o laging mag-isa lang sa buhay. Kaya rin siguro sa pagkakataong yun ay nagpakita sa akin ng demonyo at doon pa mismo sa chapel. Yun ay dahil alam din niya na yun ang punto ng buhay ko kung saan pinakamahina ako. Pumikit uli ako. Pinagpatuloy ang pagdarasal. Hindi ko inintindi anuman ang marinig ko galing sa demonyong yun. Ilang oras ako doon sa pwesto kong yun, nakaluhod at nagdarasal. Tumigil lang ako, halos mag-uumaga na. Pagdilat ko ay wala na yung demonyo. Maayos na ang lahat. Dumudugo yung mga tuhod ko pero hindi ko man lang maramdaman yung sakit. Tanging ang nararamdaman ko ay parang nabawasan ang bigat ng puso ko. Ginawa ko ulit yung pagdarasal na yon sa sumunod na gabi. Pero isang oras na lang. Hindi na nagtangka ulit yung demonyo na dalawin ako sa loob ng chapel. Marahil ay alam niyang hindi matitibag ang pananampalataya ko. Isang buwan kong ginawa ang pagdarasal na yon. Makalipas ang lahat, naging masigla na ulit ang buhay ko. Tandaan natin mga kapasta na ang pinakamatinding kapangyarihan natin laban sa mga ganitong klasing nilalang ay pagdarasal. Huwag nating kalimutang gawin yan araw-araw. Yun lang po, Sir Neb. Salamat kung mapipili ang kwento ko.
Henrik ang pangalan ko, taga Camarines Norte. Matagal na akong nakikinig sa channel nyo, Sir Neb. Nahawa ko na nga pati yung girlfriend ko sa pakikinig. Lagi naming inaabangan lahat ng uploads nyo dito sa YouTube. Itong mga kwentong maririnig nyo ay nangyari 2018, kung tama ang memorya ko. SK chairman ako sa lugar namin nung mga panahon na yon. Nakachamba after 2 beses na pagsubok. Dahil ako yung SK chairman, marami sa mga event sa barangay namin ang ako mismo ang nag-aasikaso. Isa na doon ay yung mga prosesyon tuwing malapit na yung fiesta. Kami yung nagdedisenyo ng karo ng santo at syempre kami rin yung nagdidistribute ng pagkain pagkatapos ng prosesyon. Depende sa sponsor kung masarap yung pagkain na ibibigay. Minsan biskwit lang at juice, pero may mga pagkakataon naman na pansit o coke ang binibigay namin sa mga sumasama sa prosesyon. Sa huling araw ng prosesyon sa amin, sabi ko magpapaiwan ako. Hihintayin ko na lang sa chapel yung prosesyon. Pagod kasi ako noon. Ang daming ginawa sa school. Nilapitan ako nung isa sa mga matatanda na kasali sa novena. Sabi niya mag-ingat daw ako kasi may rason kung bakit sinasara yung chapel namin kapag umaalis yung santo. Basta wag lang daw akong papasok sa loob. Tumangu-tangu lang ako. Nung makaalis yung prosesyon, para bang naintriga ako kung ano ba yung rason kung bakit sinasara yung chapel kapag umaalis yung santo. Nung mga panahon na yon, Sir Neb, hindi naman ako matatakutin. Mas tsismoso ako kaysa duwag. Naglakad ako palapit doon sa chapel. Sarado pati yung mga bintana. Hindi nilak yung pinto papasok. Dahan-dahan akong lumapit at binuksan yung pinto. Naririnig ko na yung boses bago pa man tuluyang bumukas yung pinto. Nakita ko na imbis na maging bakante ay may mga taong nandoon sa loob ng chapel. Nakaupo sila sa mahabang upuan. Yung mga damit nila parang damit ng mga sinuunang Pilipino. Hindi ako makagalaw sa pagkakatayo. Biglang nagsilingunan isa-isa yung mga tao at doon ko napatunayan na hindi sila mga ordinaryong tao kasi lahat sila ay duguan ang muka. Lumabas ako at tumakbo. Sa kalsada ko na lang hinintay yung prosesyon. Sir Neb, nangangatog ako habang nakaupo sa gutter. Nang bumalik na yung mga nagprosesyon, sumabay ako sa mga tao na pumasok sa chapel. Akala ko nga ay makikita ko ulit yung mga taong nandoon sa upuan. Pero hindi na. Wala na silang lahat. Tinanong ko yung matanda kung ano ba yung nakita ko. Pinagalitan niya muna ako kasi sinabihan na raw niya ako pero hindi ako nakinig. Mga kaluluwa daw yon ng mga dating residente sa lugar namin. Kapag umaalis ang santo, ay tsaka lang sila nagkakaroon ng pagkakataon na lumabas at magdasal. Hindi ko na inulit yung ginawa kong yon. Lagi tuwing lalabas ang santo sa chapel ay sumasama na ako. Sir Neb, maiksing story lang po ito. Sana i-accept nyo. Kwento po namin ito ng ate Lizzie ko at ng pamangkin kong si Ella. Nangyari ito noong maliit pa yung pamangkin kong si Ella. Siguro nasa 5 years old pa lang siya noon. Hindi ko na lang po sasabihin kung anong chapel o kung saang province ito para hindi isipin na naninira ako. Religious po yung mga magulang namin. Kaya namana na rin namin ni ate yun. Wala kaming palya sa pagsisimba. Kaya nga rin kahit nasa ibang lugar kami, hahanap talaga kami kahit chapel lang para makapag-attend. Nag-outing kami nun. Actually sinama lang ako nila ate para taga-alaga kay Ella. Dahil inabutan na kami ng Sunday, kaya naghanap kami ng malapit na chapel para magsimba.
Kami lang ni ate noon at ni Ella. Hindi sumama yung asawa ni ate. Nagpaiwan lang siya doon sa hotel. Habang nasa loob, napansin ko si Ella na parang may tinitignan sa labas. Panay ang tingin niya sa bintana, kaya nga rin sinaway ko na. Nung hindi pa rin siya tumitigil, tinanong ko na kung ano bang tinitignan niya sa labas. Ang sagot ni Ella, may lalaki raw na umiiyak sa labas. Nagtaka ako sa sinabi niya. Kasi nung tinignan ko, wala naman akong nakitang lalaki o kahit na sino sa lugar na tinuturo ni Ella. Maya-maya, may lumapit sa aming babae. Akala ko nga kakausapin ako o si ate. Pero si Ella ang nilapitan niya. Pinatong niya yung palad niya sa noo ng bata. Tapos sinenyasan niya si Ella na makinig sa pare. Tapos kumuha siya ng rosaryo sa bag niya. Pinahawak niya yon kay Ella. Wala akong maintindihan sa ginagawa niya, pero hinayaan ko na lang. Si ate rin kasi nginingitian niya lang yung matanda. Nung natapos na yung misa, kinausap kami ni ate nung babae. Sabi niya, may kakayahan si Ella. Sana lang ay hindi matakot pag lumaki na siya. Doon na ako nagtanong kung ano bang nangyayari. Sir Neb, sabi ng babae, may nakikitang kaluluwa si Ella sa labas ng chapel. Madalas din daw niyang makita yon at dating residente yon sa lugar nila. Miko raw ang pangalan ng lalaki. Nagpakamatay sa bahay nila. Nagbigti sa kwarto niya. Nangilabot ako sa mga sinabi niya. Doon pa lang ako natakot kasi akala ko naglalaro lang si Ella nun. Si ate nga biglang namutla. Akala ko mahihimatay. Sabi pa nung babae, palagi lang daw nasa labas si Miko. Hindi niya magawang pumasok sa chapel. Wala raw talagang patutunguhan ang mga taong nagpakamatay. Magpapagala-gala lang sila. Naniniwala raw yung babae na sobrang pinagsisisihan ni Miko ang ginawa niya. Marahil ay humihingi rin siya ng panalangin. Bantayan daw namin si Ella para hindi mabigla sa kakayahan niya. Maaaring hindi lang daw yun ang pagkakataon na makakakita siya ng kaluluwa. Nagpaalam na agad si ate nun. Tapos bumalik na kami sa hotel kung saan kami naka-check-in. Alam ko takot na takot si ate sa narinig niya. Kasi parang napapansin din niya na may kakaiba kay Ella. Ilang taon na rin ang nakalipas mula nung nangyari yon. Sinasabi nga sa akin ni ate, habang tumatagal daw, parami ng parami yung pagkakataon na may napapansin siya kay Ella. Para daw may kinakausap ito na hindi nila nakikita. Sana lang kung ano man yung ability ni Ella ay makayanan niya yon. Kasi kung ako siguro, hindi ko yun kakayanin. Lalo na matatakotin ako. Mga kapasta, maraming salamat po sa mga nakinig. Pakilike naman po ang ating video at subscribe na po yung mga hindi pa nakasubscribe. Batiin ko lang po ng happy birthday, ngayon po yan August 7. Happy birthday po kay Ma'am Rachel Raquiza. Yan mama, sakto may upload tayo. Maraming salamat po sa suporta nyo ma'am sa channel. Happy birthday po Ma'am Rachel Raquiza. Anyways, yan lang po ang episode natin para sa araw na ito mga kapasta. Muli po, ako po si Neb Quero, magandang gabi po sa inyong lahat.